Sinubukan pang pasukin ng driver ang nasusunog niyang taxi sa harap ng isang mall sa Quezon City. Ayon sa kumuha ng video, nagkaroon pa ng malakas na pagsabog sa hood ng taxi bago sumiklab ang apoy. Ayon sa driver, hindi naman nasaktan ang tatlo niyang pasahero. Agad ding naapula ang sunog. Biglang sumalpok ang motorsiklong yan sa sinusundan nitong tricycle sa Santo Tomas, Pangasinan. Napunta sa kabilang lane ng tricycle saka sumalpok sa kasalubong na minivan. Patay ang mag-asawang sakay ng tricycle. Sugatan ng rider at mga sakay ng minivan. Nagkausap-usap na ang pamilya ng mga sangkot sa aksidente. Malapit ng maghating gabi, mahaba pa rin ang pila ng mga deboto para sa pagpupugay o pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Baon ng kani-kanilang hiling, tinitiis ng mga deboto ang mahabang pila para makapagpahid ng panyo sa imahe. Balik Pilipinas ang comedian actress na si Rufa May Quinto para harapin ang kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Sumuko siya sa NBI sabay giit na biktima rin siya ng kumpanyang illegal umanong nag-aalok at nagbebenta ng security sa Pilipinas. May report si John Consulta. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Nagawa pang magbiro ng comedian actress na si Rufa May Quinto nang sumuko sa NBI. May arrest warrant laban sa kanya ang Pasay Regional Trial Court para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Naging endorser si Rufa May ng kumpanyang Dermacare na umano'y illegal na nag-aalok at nagbebenta ng security sa Pilipinas. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin naharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila ay may-ari. Ayon kay Rufa May, biktima rin daw siya ng Dermacare at maging siya hindi nabayaran. Biktima din po tayo, Mike, kaya lahat haharapin, go, go, go. Wala naman akong kinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bouncing. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Presumed innocent unless proven guilty. Kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Hindi naman siya pusakal na kriminal. Sabi ko sa agents ko, tulungan nyo, makapagpiansa, asistihan nyo. No? Ay, hindi tayo nang iipit ng tao kahit sino pa man siya. Mula NBI, nagtungo ang grupo ni Rufa May sa Pasay Hall of Justice para maghain ng 1.7 million pesos na piyansa. Pero hindi ito natapos. Almost done na sana kami. Biglang sumama yung pakiramdam ni Miss Rufa May Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process tomorrow morning, first thing in the morning. Naharap din sa kaparehong kaso at sa syndicate estafa ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda. Dinakip pero pinilaya rin si Neri matapos kansilahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw kasi na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng kanyang kaso. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit sumama ang pakiramdam, tiniis ng ilang deboto ang pagpila para sa pagpupugay o pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. At dahil ilang oras na lang simula na ng traslasyon, may ilang doon na magpapalipas ng gabi. May report si Jamie Santos live. Jamie? Atom, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar pero iisa ang ahadikain, ang makapagpasalamat sa Poong Jesus Nazareno at humingi ng gabay. At kahit sumama nga yung pakiramdam ng ilang deboto, hindi nila palalagpasin ang pagkakataong makalapit sa poon. Inabutan namin sa first aid station ng MMDA sa Quirino Grandstand ngayong gabi ang 72 years old na si Mirna de Vera. Nahilo raw ito at may iniindang masakit sa paa. Mula na Botas, nagtungo siya sa Quirino Grandstand kasama ang mga apo para pumila sa pagpupugay o pahalik sa Poong Nazareno. Talaga pong kailangan yung makahawak kay Nazareno kasi Para pampatibay ng katawan. matagal na po kayo demoto. Oo.
Medyo tumaas po yung BP niya kanina. Ngayon po, nabigyan na po siya ng paunang lunas at chinek na rin po yung BP niya. Nang makapahinga, tumayo agad si Aling Mirna para makabalik ulit sa pila para makahawak sa poong Jesus Nazareno. Inalalaya na siya ng mga taga-MMDA hanggang makaakyat ng entablado at makahawak sa poon. Mami, nakahawak ka na. Anong pakiramdam? Maginawa na. Mula Guagua, Pampanga, lumuwas ng Maynila ang mag-amang Eduardo, Malik at Liniel. Buhat-buhat ang 5 taong gulang na anak, nagtungo raw sila sa Quirino Grandstand para idalangin kay Jesus Nazareno no gumaling na si Liniel sa sakit niya sa puso. Bakit po tayo nandito nagtsagang pumila ng ganong katagal? Para sa anak ko po, may sakit po sa puso. Kailangan po maoperahan po siya. Ang ibang natapos na sa pagpupugay, nagkanya-kanyang latag sa Rizal Park, habang ang iba, tent pa ang dala at mananatili na raw rito hanggang magsimula ang prosesyon bukas. Ayon sa MMDA, ngayong bisperas ng pista ng Jesus Nazareno, umabot na sa mahigit 6 na po ang kanilang nabigyan ng first aid. Meron na po kaming grand total of 65 na cater po na patients po. Ranging po mula sa nagpapacheck po ng BP, tapos sa mga medical cases, meron na rin trauma cases na rin po. Ang mga nadapa lang po ito, natalisod. Isang programa ang ginaganap ngayong gabi. Tinatayang nasa 19,000 na ang nasa Quirino Grandstand as of 7 p.m. Isang duwende sa special play na itinanghal noong prosesyon. Atom 12:00 ng hating gabi, magsisimula na yung Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Matapos niyan magpapatuloy ang vigil at programa at isasagawa na ang panalangin sa Bukang Liwayway na hudyat ng pagsisimula ng traslasyon. At yan ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Ang ilan namang deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo Church nagtungo ngayong bisperas ng pista. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Atom, kahit nga nasa Quirino Grandstand ang karamihan sa mga deboto ng poon, mahigpit pa rin yung ipinatutupad na seguridad dito sa Quiapo Church para sa inaasahang paglipat dito ng mga deboto pag nagsimula na ang traslasyon mamayang madaling araw. Nasa mahigit 3 buus ng pulis ang nasa Plaza Miranda na ngayong hapon galing PNP Region 3, kasama sa mga magbabantay sa loob, labas at paligid ng Quiapo Church. Overall, meron almost 14,000 na personnel ang ide-deploy. One-way na ang pagpasok sa Quiapo Church sa Villalobos Street papasok ng Plaza Miranda. Mahigpit ang seguridad. May x-ray machine na karaniwang makikita sa mga paliparan. Last year po siya, sir, nag-start. Nakipag-coordinate po yung Quiapo Church. Nag-request po sa office namin sa OTS ng assistance po to conduct po ng security screening checkpoint po dito. Sa buong maghapon, ito ang mga nakumpiska. Mga lighter, patalim, gunting at balisong. Kumpara sa Quirino Grandstand, mas konti pa ang tao sa Quiapo Church sa maghapon. Taon-taon dapat makapunta rito. Kaso ngayon lang po nagkaroon ng chance na makapunta po ulit dito sa Quiapo Church. Si Eden, 5 taon ng deboto ng Nazareno matapos daw gumaling ang kanyang ina mula sa sakit sa bato. Yung mother ko dati, muntik ng kasi nagkasakit. Tapos hiniling ko lang din sa kanya. Naging okay naman siya. Payo ng mga otoridad sa mga pupunta bukas. Siguraduhin nyo pong unang-una maayos yung katawan nyo. Huwag magdala ng sobrang pera, huwag magdala ng sobrang gamit, alahas o mamahaling mga relo. At kung maaari, iwan nyo na lang yung mga anak nyo sa bahay para hindi magkaroon ng tsansa ng pagkawala. Ayon sa tagapagsalita ng Traslasyon 2025, bukod sa araw ng pista, pwede ring bumisita sa Quiapo Church anumang araw o oras ang mga deboto. Ang tahanan at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay bukas 24 oras. At any point in time, ang ating mga deboto pwede pong pumasok sa loob ng simbahan at magdasal. Nasunurin ba ang mga deboto
Pero syempre, Atom, yung tradisyon ng karamihan sa mga deboto, meron talagang special significance ang January 9. Kaya ngayon pa lang, unti-unti nang nadaragdagan ang mga nandito sa Quiapo Church para magsimba sa patuloy na misa na isinasagawa oras-oras. Yung iba naman nandito na para abangan yung paglipat ng poon o ng andas simula mamaya madaling araw, Atom. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Karumal-dumal ang sinapit ng isang lola sa Pampanga na bedridden. Ninakawan siya, ginahasa at pinatay. Ang suspect kilala raw ng kanilang pamilya. May spot report si Jeric Pasillaw ng GMA Regional TV. Nangingitim na ang lieg ng matagpuan ng lolang ito sa loob ng kanyang kwarto sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa mga pulis, pinatay sa sakal at saksak ang 84 anyos na bedridden na. Bago iyan, ninakawan pa siya ng lalaking sospek sa kahinalay. At habang ninakawan nitong sospek, nakita niya itong biktima na nakahiga at ay nagawa pa niyang halayin. Base sa investigasyon, nakapasok sa bahay ang sospek matapos umakyat sa bakod. At dahil dati siyang trabahador ng pamilya ng biktima, pamilyar siya sa pasikot-sikot ng bahay. Nakuha ng sospek ang 2 cellphone at wallet na may lamang cash. Sa mga araw na yun, oras na yun, ay nag-inom siya, at gumamit ng illegal drugs, ay sa kanya isinagawa itong pagnanakaw. Itinanggi ng sospek na gumagamit siya ng droga pero aminado siyang nakainom. Talagang blackout lang po sa alak. Hindi ko po ginusto yung nangyari. Nasisisi po sa aking nagawa. Nahaharap siya sa kasong robbery at rape with homicide. Jeric Pasillaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. David Licauco na hot seat sa pag-guest sa It's Showtime. David, may partner ka ba? Wala po, single. Uy, tinatanong ko naman sa business. Ikaw naman love life ka agad. Masyado ka. Single lang din po sa business. De joke. Single ka ba ngayon? Opo. Celebrity guest si David sa And the Breadwinner Is segment, kung saan natanong din siya tungkol sa panliligaw ng leading lady. Pwede pa ligawan ng leading man yung leading lady kahit bagong hiwalay pa lang yung gano'n. Last year, nag-separate yung parents ko. Jillian Ward, di napigilang maging emosyonal nang ibahaging naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Inamin din niyang makailang beses na raw siyang nagtangkang mag-quit sa showbiz. Cassie Legaspi nag-reconnect with nature sa kanyang birthday. Naging instant concert naman ang birthday celebration ni Sofia ng Cat's Eye. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang Hollywood celebrities ang kabilang sa libo-libong lumikas mula sa California sa Amerika dahil sa mabilis sa pagkalat ng wildfire. Yan at iba pang mga balita abroad sa report ni Tina Panganiban Perez. Nagkulay pula at kahelang bahaging yan ng Los Angeles sa California dahil sa nagpapatuloy na wildfire na nagsimula sa isang residential area roon. Nasa 30,000 katao na ang inilikas, kabilang ang ilang Hollywood celebrity tulad ng singer-actress na si Mandy Moore, Star Wars star Mark Hamill, gayon din ang aktor na si James Woods. Ang anak ni Tom Hanks na si Chet, sinabi sa isang Instagram story na nasusunog ang Pacific Palisades neighborhood kung saan siya lumaki. Kasama naman ang ina ni Golden State Warriors head coach Steve Kerr sa mga taga-Pacific Palisades na lumikas. Puspusan ng pag-apula ng mga bumbero, lalo't mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. May mga aircraft na ring sumalok ng tubig mula sa Pacific Ocean para ibuhos sa apoy. Nagdeklara na ng state of emergency sa lugar at nakaposisyon na rin ang mga truck ng bombero, aircraft at mga otoridad sa Southern California sakaling kumalat pa ang apoy. Nilipad at binalibag ng malakas na hangin ang mga luggage container na yan sa Jeddah, Saudi Arabia. Nangyari yan sa isang airport sa gitna ng malalakas na ulan at thunderstorms doon. Pare, hold. Pare, hold. All parking here in Gate 12, all car is accidentally touched by all containers. Kasama sa mga napuruhan ng masamang panahon ng Mecca na itunuturing ng mga Muslim na holiest city. Nagmistulang ilog ang mga kalsada dahil sa baha
lumubog sa tubig ang mga sasakyan. Nagpadala na ng rescue teams para tulungan ang mga stranded na residente. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap ng bagong adventure ngayong bagong taon, idagdag sa bucket list ang pag-akyat sa isang bundok sa Benguet. Di raw mararamdaman ang pagod dahil sa nakabibighaning tanawin. G-Tay dyan sa report ni Ian Cruz. New Year, new adventure! At ngayong 2025, G na tayo sa Mount Pigingan sa Itogon, Benguet. Biyahe pa lang sakay ng jeep, breathtaking na ang view. Halos 2 oras ang biyahe bago marating ang registration area sa Sitio Baloco. At mula rito, kailangan maglakad ng 30 minutes papunta sa simula ng trail. May tatawiring hanging bridge pero tiyak mawawala ang iyong kaba dahil sa tanawing nakakalula ang ganda. Matapos ang 1.5 oras, mararating na ang campsite. Dito, pwedeng maglatag ng tent para magpahinga o matulog. At pag narating na ang summit, sulit ang pagod dahil sa nakabibighaning tanawin. Halos abot kamay mo na nga ang ulap. May mga burol na sagana sa pine trees, tanaw ang magandang view at landscape ng Cordillera Region. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.